Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan, wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman. Ma'am, on the issue of the former president, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang impluensya. Ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Although nasagot na po natin ito, paulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na i-prosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakataon din po si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi nating hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI kay Colonel Marvin Marcos, Police Superintendent Marvin Marcos? Ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, "I will not allow these guys to go to prison." Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. Total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mayroong mga batas, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho? Isang sample lang po to kasi kung marami pa po ako ibibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. In an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the President of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because the stance of the President regarding the jurisdiction of ICC over the Philippines remains. Salamat po. Tuesday New, DZBB. Good morning po, Yusek. May plano raw po itong si dating Senador Gringo Onasan na maghain ng petisyon sa ICC para hilingin daw po na maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga concern daw doon sa kanyang well-being. Inasahan nyo na po ba yung ganitong mga legal na action from the side of the former president? At kung may plano po ba ang pamahalaan na pigilan ito o gumawa ng legal action din para mapigilan yung ganito? Well, karapatan naman po niya kung anong nais niyang gawin para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pero mas mainam po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa part po ng gobyerno, sa part po ng administrasyon, wala po kaming gagawin dahil wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman patungkol po sa legal system, legal procedures ng ICC.